mga 40 million viewers. So meron tayong gaganapin na friendly debate, INC versus MCGI. Hindi, MCGI defender, si Bro Mario ba? MCGI, ano siya, supporter. O, tama ba, no? Ngayon, ang roles, pagka may nagsasalita, tahimik yung kabila. Freelancer. No? So 7.5 tayo, host, 7.5. Sige, bigyan ng oras si Affirmative, 7 minutes. Sige. 7 minutes, Affirmative. Okay, go sige, ahead. salamat. Ay, ano muna ako siguro, mag-disclaimer muna ako, kung okay lang. I-continue yung oras. Okay, sige. Ako po si Taga Carlos, isang pangkaraniwang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ipapahayag ko lamang po ang aking pananampalataya na katotohanang napakinggan ko sa tunay na mga aral ng Iglesia ni Cristo. Ang Panginoong Jesucristo hindi maaaring maging Diyos sapagkat siya mismo ang nagpakilala sa tunay na Diyos. At ang pagpapakilala niya sa tunay na Diyos, kaisa ng Panginoong Diyos. Ano ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa Juan 8:40? Sabi niya, "Bakit ninyo ako pinagsisikapang patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos?" At sinabi niya sa Juan 17:3, "Ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at ako ay iyong sinugo." Ang pagpapakilala ng Panginoong Jesucristo sa kanyang sarili, tao siya na nagsasaysay ng katotohanan, kanino niya raw narinig? Sa Diyos. Ano yung katotohanan na yon na kanyang narinig sa Diyos? Ikaw ang makilala nila na iisang Diyos na tunay at ako, siya na tao, na sabi ng Panginoong Jesucristo, isinugo siya ng Diyos. Sa makatwid, sa ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan, tiniyak ng Panginoong Jesucristo na yung tamang pagkakilala ang ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan. Kasi kagaya nga ng mababasa nyo sa 1:17, may sinabi ang Panginoong Jesucristo doon, upang bigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kaya sinabi ng Panginoong Jesucristo, ito, noong ibinibigay na ng Panginoong Jesucristo, ito ang buhay na walang hanggan. Makilala ang iisang tunay na Diyos. At siya makilala rin bilang sinugo ng Diyos. Hindi na yun magkukulang. Kapag ka dinagdagan mo yun, ano ang katumbas nun? Hindi mo na ipagtatamo ng buhay na walang hanggan. Kapag ka dinagdagan mo na si Kristo kasi nasa lupa, kaya hindi siya Diyos. At kaya sinabi niyang ikaw dahil nakatingala siya noon sa langit. Dagdag na kwento yan. Aral na lang yan ng tao, hindi ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan sapagkat di mo na kailangan dagdagan yung sinabi ng Panginoong Jesucristo. Ano pa? Ang sabi, katibayan na si Kristo talaga isinugo ng Diyos. Ang sabi doon sa unang 1:5, alam natin na naparito ang anak ng Diyos, katibayan na sinugo siya. Ano yung gagawin ng Panginoong Jesucristo? Upang sa atin ay ipaunawa na makilala ang tunay na Diyos. At tayo'y sa Kanya na totoo. At sa Kanyang totoo, sa makatigbagay kay Kristo. Kung kay Kristo ka, sa Kanya kang totoo, kay Kristo ka, at kinikilala mo na siyang tunay na Diyos, yung Diyos na pinanggalingan niya, at siya ay magdadala ng unawa tungkol doon sa Diyos, paniniwalaan mo kasi ang sabi ni Kristo, ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Tinupad niya lang yung naroon sa Juan 17:3.
na ito rin, ano yung ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan? Maunawa mo na mayroong tunay na Diyos. Hindi kasi sinabi ng Panginoong Jesucristo doon na kami ang mga tunay na Diyos. Kasi may sinabi si Apostol Pedro ay si Apostol Juan na alam natin na naparito ang anak ng Diyos. Mayroong Diyos na binabanggit. Dapat, ang sasabihin doon, kung hindi unawa iyon, ang sasabihin ng Panginoong Jesucristo, kami ang mga tunay na Diyos. Kung kasama niyang ipinakikilala na tunay na Diyos ang kanyang sarili. At ang buhay na walang hanggan. Pero maliwanag kasi sa 17.3, yung ito, tunay na pagkakilala, tunay na pagkaunawa, na makilala mo, isa ang tunay na Diyos. At si Kristo, tunay na pagkaunawa, tunay na pagkakilala, na siya ay isinugo ng Diyos. Hindi isinugong Diyos. At ito pa isa, sa Juan 10:33, katibayang, hindi talaga Diyos si Kristo sa harap ng mga apostol, sa harap ng mga Hudyo. Ang sabi doon sa 1:17, sa 1:33, hindi hindi ka namin binabato dahil sa mabubuti mong gawa. Binabato ka namin dahil sa ikaw ay namumuso. Ibig sabihin, nasaksihan ng mga Hudyo, ng Eskriba at Parisiyo, yung mga mabubuting gawa ng Panginoong Jesucristo. Ano yun? Yung mga himala na pinaniniwalaan ng mga naniniwalang Diyos si Kristo. Yung mga himalang iyon, nasaksihan din ng mga Hudyo. Siya ay bumuhay ng patay, nagpagaling ng may sakit, nagpakita ng bulag, lumakad sa tubig, nagpakain sa libo-libo sa pamamagitan ng isang tinapay at ng isang isda. Pero hindi nila sinabing Diyos si Kristo. Kung hindi ang sabi nagpapanggap na Diyos, dapat sana ang isinagot ni Kristo ron, hindi yung nasusulat. Ang kasagot kasi ni Kristo doon hindi bagat nasusulat. Ibinalik yung bintang sa kanya Ibinalik ni Kristo yung paratang sa kanya ng mga Hudyo na nagpapanggap siyang Diyos. Hindi bagat nasusulat sa inyong mga kasulatan. Kayo'y mga Diyos. Yun ang sinabi ng kasulatan. Pero alam nila sa kanilang sarili, hindi talaga sila Diyos. Kaya bakit sasabihin nilang Diyos si Kristo? Dahil sinabi niya na ako at ang Ama ay iisa. At pinaratangan niyang nagpapanggap na Diyos si Kristo. Time na time. Diyan po ang Pagtanong, ang unang latag ni Tagakalos sa paksang pinag-uusapan, patutunay na hindi Diyos ang Panginoon sa Kristo. So ready ka na, Bro Mario? Natanungin siya. Okay, ready na ako. Okay yung boses ko, bro. Natanungin siya ayon sa kanyang inilatag mo na. ilang minuto ilang segundo yung pagsagot? 10 seconds, 10 seconds. Yung pagsagot. Pagsagot, pag categorical yung tanong, sagot mo na 20. categorical, then 10 seconds paliwanag. Oo, yan. 20 seconds, 20 seconds. Masyado Lalagyan ko maiksi. ng, Lalo na mahaba sumagot yan si Mario. Bro Mario, ready ka Bakit na? kinakabahan kaya 20 sa seconds, 20 seconds. bro, Sige, go 20 ahead. seconds. Hindi, mahaba ka sumagot, Mario, hindi mo Siyempre, kakayanin. O, sige, 10 kaya seconds. mahaba. 20 Hindi seconds? katulad mo, baka konti alam mo, kaya maiksi ka sumagot. Marami kang ligoy. 20 seconds. Sige, 20 20 seconds. Bro Mario, bigyan kita ng oras, 5 minutes. Sige, pag nagsalita ka, mag-umpisa yung oras. 7 minutes daw ka. 7 ba? 7? daw eh. Sige, 7 Oh, minutes. 7 daw eh. Oo. Sige, kasama yung objection. Go ahead, Bro Mario. Okay, ito ang tanong ko sa'yo. Ginamit mo yung 1:17 ng 2. Tanong ko sa'yo, sa original na Greek na sulat ng Biblia, sa Koine Greek, Ay, alam mo ba ang Kyrios Simeon ng talatang ginamit mo? pass ako dyan. Alam mo ito o Pass ako hindi? dyan. Hindi ako marunong sa Okay. Wait sige. lang, patapusin yung tanong labanan na. niya Pass yung daw siya, pass. nilatag ko. Kung Nagpass, kaya niyang next labanan question yung na. nilatag Di niya alam, ko. di niya alam. Huwag Gumagamit ng sitas, di niya Hindi pala ako alam. naglatag Question na, ng Okay, Greek. next pass daw question, siya. next question. Tanong, Hindi ako naglatag ng Greek. nung sa iyong mga nilatag na talata, sinasabi doon ng Biblia na si Jesus ay tao. Sinasabi niya sa kanyang sarili. Tanong ko sa'yo, yung sinasabi ba ni Jesus sa kanyang sarili na pinatototohanan niya yung kanyang sarili, ito ba'y katotohanan o hindi? Katotohanan yun. Kasi ang sabi niya,
bakit ninyo ako pinagsisikapang patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan? Kaya kapag ka hindi siya tao, kasinungalingan yun. Hindi na katotohanan yun. Yung bang sinabi Next niya na yun question. na tao siya sa John 8 ng 40, na pinatototohanan niya ang kanyang sarili na tao siya. Sagot mo, katotohanan yun. Ngayon, babasa ako ng sitas, dito ko babasahin. Sa John 5 ng 31, sabi ni Kristo rin, kung ako'y Objection, nagpapatotoo moderator. sa aking sarili. Objection, moderator. Wait lang. Magtanong siya doon sa nilatag ko. Huwag siya magtanong sa ilalatag niya pa Wala lang. pang tanong. Debate Sabi Huwag ni niya, Kristo, huwag siya magtanong sa ilalatag niya pa lang. Wait Magtanong lang, siya wait doon lang. sa inilatag ko, moderator. Stop time tayo, bro. Sige, magtanong bro Mario sa nilatag mo na. Mag-counter ngayon. ka na lang kung merong kang Okay, katwiran. Sabi sa John 8:40, sabi ni Kristo, ako'y taong nagsasaysay. Tinanong kita, sabi ko, yung bang sinabi ni Kristo na pinatototohanan niya sa kanyang sarili, katotohanan ba yon? Sabi mo, yes. Ngayon, sabi ni Kristo, kung nagpapatotoo ko sa aking sarili, ang sinasabi ko ay hindi katotohanan. Tanong ko sa'yo, yung patotoo daw ni Kristo, pag nagpapatotoo siya sa kanyang sarili, sabi niya hindi ito katotohanan. Tanong ko sa'yo, tama ba si Kristo doon o nagsisinungaling siya categorical? Moderator, hindi ko yan Bro, nilatag bro. Pero sige, may iyak na. pagbibigyan ko siya. The question is Objection ako, Sasagutin ko moderator. siya. Objection ako. Pakipause yung time. Kasi hindi moderator, ko yan ako. nilatag. Pakipause Objection yung din ako. time, sasagutin ko siya. 840 dinatag Masasayang. mo yata ba, Kalos? Naglatag siya, 840 bro, doon sa tao si nagtatanong. Hindi, Kristo eh. yung 40. Kaya- Yung itinatanong niya, hindi ko yan nilatag. Bro, Hindi nilatag nilatag. niya yan, John 8:40. So, Tao si pakipause Kristo. yung- Moderator side, Pakipause. moderator side. Kaya tinanong Ang ko. tinatanong niya bro, 840. Sumagot ka, dahil sumagot ka, nag-follow up question. So, pwede kang sumagot, pwede kang mag-pass. Pas ka lang kung di mo kayang sagutin. Hindi, Kasi ang hirap sasagutin na sa'yo lang eh. kita. Alang-alang sa iyo. Sasagutin Kaya mo kita. pala, may iyak ka. Sige, sagot, sagot. Oo. Katotohanan pareho ang sinabi ni Kristo doon sa 1:8:40 at saka doon sa sinasabi mong talata. Pagka nilabanan mo na hindi katotohanan yung Okay, sinasabi ni next question. Kristo na siya ay taong Okay, next nagsasaysay question. ng Ngayon, katotohanan, Sa John antikristo 5 ka. ng 31, sumagot ka, tinatanggap mong katotohanan yung sinasabi ni Kristo na sinasabi niya, kung ako'y nagpapatotoo sa aking sarili, ang patotoo ko ay hindi katotohanan. Ngayon, nung sinasabi ni Kristong siya'y tao sa kanyang sarili, sinasabi ni Kristo, kung pinatototohanan ko yung aking sarili, hindi ito katotohanan. Tinatanggap mo ba na hindi katotohanan yung patotoo ni Kristo sa kanyang sarili? Tanggap mo ba ito o hindi, Hindi ko categorical? tinatanggap na hindi katotohanan dahil katotohanan ang sinasabi ni Kristo, sinabi niya kasing katotohanan yun, narinig niya pa sa Diyos. Ngayon, Kaya, antikristo question, ka na ngayon, hindi ka kung hindi naniniwala mo tanggap, sa sinasabi ni Kristo. Ngayon, kung hindi mo tanggap yung sinasabi ni Kristo sa John 5 ng 31, sabi mo hindi mo tanggap na sinasabi ni Kristo, kung nagpapatotoo ko sa aking sarili, hindi ito katotohanan. Sabi mo hindi mo tanggap. Tanong ko sa'yo, sino ang dapat namin paniwalaan? Si Kristo o ikaw categorical? Dapat paniwalaan si Kristo. At Amen. yung sinasabi ko, galing yun kay Kristo. Sabi ni Kristo, tao siyang nagsasaysay ng katotohanan. At kung yung tinatanong mo naman doon sa talatang binabanggit mo, hindi naman sarili niya ang pinatotohanan niya Narinig niya sa Diyos. Okay, next question. Sabi niya sa 8:40. Okay, next question. Haba na. Tanong ko sa'yo, sabi sa magandang balita, Biblia, Pilipos 2:5-6, magkaroon kayo ng kaisipan na ito'y tulad kay Kristo Jesus, kahit siya'y likas at tunay na Diyos. Tanong ko sa'yo, tama ba na si Jesus ay likas at tunay na Diyos? Objection, Ayon sa apostol? moderator. Puro ko hindi nilatag yan, moderator. Magtanong siya, banggain mo, kaya niyang banggain yung Next mga question nilatag tayo, ko. hindi na niya Doon nilatag. siya bumangga. Okay. Sa hindi ko sabi nilatag, mo, huwag siya okay, magtatanong next dahil question. tumatakbo Sabi mo, na siya, Sabi tumatakbo mo, na siya. next Tahimik question na, na, Carlos, next tahimik, question na. tahimik. Sabi mo, kailanman hindi Huwag kang magiging tumakbo Diyos si sa nilatag Kristo. ko lang, Sabi mo sa yan, nilatag narinig. ko lang. Huwag kang Objection, tatakbo. moderator, Tahimik mo bumabati na, mo. nagtatanong pa. Umiiyak na, umiiyak. Umiiyak.
Ngayon, Tanong. Sige, sabi tanong. mo, Ikaw itong hindi Oh, din yan, nagtatanong umiiyak sa to. hindi Ano ko ba to? nilalatag eh. hindi yata marunong sa debate to eh. Iyak ng iyak, Timing tumatanong mo na, ako. Carlos. Nagtatanong pa siya. Oh? Sige, magtatanong. Tuloy ang Magtanong tanong. ka sa Ano ba nilatag yan? ko. Huwag kang tumakas ng Umiiyak tumakas. na bro, tignan nyo. Di pa ako tumatanong oh. Tumatakas ka. Oh. Magtanong Okay, ka tanong na. Debater, timing mo na, Carlos. Magtatanong pa siya. Sige, tanong. Magtatanong pa ako bro, wag kang iyak ng iyak. Di pa nga ako tumatanong eh. Okay, tanong ko sa'yo. Magtanong Sabi ka mo, na sa kailanman nilatag hindi ko. magiging... Bro, objection ako, bumabatin, hindi marunong sa debate to. Debater, Huwag mong ubusin. tapos yung tanong. Ang Tanong mo na oras mo tanong. sa ganyan, magtanong ka na. Okay. Paano ko makakatanong? Bumabatin ka bro. O sige na. O ito, tanong ko sa'yo. Sabi mo, hindi magiging tao hindi magiging Diyos kailanman si Kristo. Sabi mo yan. Magtanong ka na. Tanong ko sa'yo. Kung gusto ba ng Ama na sinasabi niyang Diyos si Kristo, may makakapigil ba sa Ama? Kung gusto niyang gawin Diyos si Kristo, may makakapigil, meron o wala ayon sa Biblia? Walang makakapigil pero hindi niya Amen! ipinakilalang Diyos si Kristo kailanman. Hindi ang kaya kung papakilala ng Diyos Umaamin. ng Diyos si Okay. Kristo Kung wala palang makakapigil eh, sa Ama, magkukontrahan tama sila na ng sinabi kanyang niya, Diyos anak. Si Kristo, dahil walang makakapigil. Tama ba na walang makakapigil sa Ama? Oo, hindi. Categorical. Time. Walang makakapigil sa lahat ng Time na. sasalitahin ng Diyos. Pero hindi na nga ginawa yun. Time na. Amen. Timing na. Debater, ganito paalala, debater. Oh. Pag nagtatanong, tahimik yung sasagot. Pag sumasagot, tahimik mo na yung nagtatanong. Bro, inubos yung oras kay madaya eh. Iyak So, ng iyak. ganito Ako taga Carlos. tumatanong. Patakas kasi yung mga tanong ni ano. Iiyak na umiiyak eh. Ah. Panay Pero awin naman. gusto niya tumakbo na naman Next tayo, move on sa tayo, Hebreo debater. 1:8. Bro Mario, meron kang 7 minutes para ilatag yung first stand. Takbo, puro tago. Okay, napansin nyo mga kapatid, no? Sabi dun sa John 8 ng 40, ako'y taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan. Sabi ng Panginoong Yesus. Ngayon, sabi naman dun sa John 5:31, sabi ni Kristo, kung ako'y nagpapatotoo sa aking sarili, hindi ito katotohanan. So lumalabas, yung sinasabi dun ni Kristo, hindi katotohanan. Kasi patotoo niya sa kanyang sarili, ayon sa pangunawa ng INC. Ngayon, nung tanungin ko siya, tama ba yung sinabi ni Kristo na yung kanyang patotoo ay hindi katotohanan? Tama ba ito? Sabi niya, tama daw. Yan, umamin. Ngayon, tumanong ako sa kanya ng pangalawa. Sabi ko, ngayon, sabi mo si Kristo kailanman hindi magiging Diyos. Sabi mo yan. O di sabi niya, oo daw. O ngayon, tinanong ko siya kung gusto ba ng Ama na maging Diyos si Kristo at sabihin niya, may makakapigil ba sa Ama sa gusto niyang gawin? Meron o wala, categorical? Sumagot siya, walang makakapigil sa Ama. Yan. Tama yung Hebreo 1:8 na sinasabi, si Kristo ay Diyos, sabi ng Ama. O walang makakapigil sa Ama. Sang-ayon siya. Sa makatuwid, tinatanggap niya Diyos si Kristo. Yan kapatid, no? Makikita nyo, no? Alam nyo, habang tumatanong ako, madaya siya eh. Sinasabayan eh. Hindi na ako magtataka kasi ganyan ang mga tactic ng iglesia ni Manalo. Hindi ni Kristo, ni Manalo. Ngayon, sabi ng Biblia, papatunayan kong Diyos si Kristo sa Kolosas ng 1:16-17. Sabi diyan, sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay, sa sangkalangitan, sa sangkalupaan ng mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita. Maging ang mga luklukan o mga pasakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. Yan. Sabi ng Biblia, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan ni Kristo at ukol sa Kanya. Yan. Lahat pala ng nilalang, nilikha yan sa pamamagitan ni Kristo. At hindi yan malilikha kung wala si Kristo. Kasi nga, siya yung karunungan at kapangyarihan ng Diyos ayon sa unang Korinto 1:24. Ngayon kapatid, no, tinanong ko siya, gumamit siya ng mga sitas. Sabi ko, dyan ba sa John 17 ng 2 na ginamit mo? Alam mo ba yung Kyrios Simeo ng ginagamit mong talata sa original na sulat sa Greek? Yan. Sabi niya, pas, hindi ko alam. Sa makatuwid, gumagamit pala si taga-Kalos ng mga talata sa Biblia na siya mismo hindi niya naiintindihan yung mga pagkakasulat sa Greek. Kasi sabi niya pas lumalabas,
gumagamit siya ng mga sitas na dinadala niya sa kasinungalingan. Hindi na ako magtataka. Sabi ng Mateo 16:18, merong mga taong magliligaw at magdaraya at dadali ng mga tao, dadayain ng mga tao ng mga pusong walang malay at idadaan nila sa maiinam na talumpati at magagandang pananalita. Kaya naman si taga Kalos, gumagamit siya ng mga sitas, pero pag siya tinatanong, hindi niya naiintindihan. Kaya ginagawa ngayon ni taga Kalos, tumatakbo sa mga tanong. Yan, makikita nyo mga kapatid, no? Kitang-kita ngayon yung style niya, di ba? Habang tumatanong ako, salita ng salita si taga Kalos para ubusin yung oras ko. Ngayon, kung gawin ko kaya sa kanya yon mga kapatid, ano kaya gagawin taga Kalos? Puro objection siguro to, no? Alam mo kasi kapatid na taga Kalos, wag mong gagawin sa iba yung ayaw mong gawin sa'yo. Mamaya baka gawin ko sa'yo yan, umiyak ka ng umiyak. O, di ba? O ngayon, taga Kalos, sabi ng Biblia, dito sa Rabais, magandang balita Biblia, sinasabi rito na Pilipos 2:5-6, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad kay Kristo Jesus. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Yan kapatid, no? Sabi ngayon ng ating apostol na nagmula kay Kristo, Galatia 1:12, ipinasulat kay Pablo, sabi ng apostol na galing kay Kristo na nanggaling sa Ama, sa Jan 12:49, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad kay Kristo Jesus. Kahit siya likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Yan, sabi ng Biblia, no? Kahit siya likas at tunay na Diyos. Pero sa INC, alam nyo mga kapatid, hindi nila to paniniwalaan. Kasi meron silang doktrina na paglaban sa iglesia, laban sa aral, ang Biblia, hindi ito paniniwalaan. Sa makatuwid, yan ang iglesia ni Manalo. Kaya naman, sabi sa kanilang pasugo, dito sa aklat ng pasugo, isinulat ni Emilio Agustin noong 1964, pahina 13, tao rin ang kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang muling pagparito sa araw ng paghuhukom. Hindi nagbabago ang kanyang kalagayan. Hindi siya naging Diyos kailanman. Tao nang at nangaral, tao nang mabuhay, na manguli, tao nang umakyat sa langit, tao nang nakaupo sa kanan ng Diyos, at tao rin siya paparito. Alam nyo mga kapatid, no, kung titignan mo tong salita na to, sa pasugpo, pasugo, literal silang nagsasalita. Sabi sa unang Korinto 15:5, minutes. So, pagbigyan natin. Ready ka na? Taga Kalos? okay bro, hingi tayo ng video nito baka i-edit ni taga Kalos kawawa naman tayo, wala tayong video. Taga Kalos, Kailangan meron din tayo. Hirap pag i-edit ng kalaban. nireset ko na yung time mo, taga Kalos. Okay. Sige, go ahead. Opo. Sandali lang. Mamaya, sandali. Tapusin ko lang to. Sabi, sa 1:17:3, ikapagtatamo ba ng buhay na walang hanggan ang makilala ang iisang Diyos na tunay at si Kristo bilang sinugo? Yes or no? Di ako nagpahayag niyan, bro. 1:17:3, unang-una, naniniwala akong Diyos, kaya hindi ko papahayag yan. Objection, moderator. Pakipost ng time. Hindi na niya Inilatag ko pinahayag. yan. Hindi, ako, ayon Inilatag sa ko yan. inilatag Kung ko, hindi wala niya yan. inilatag, Siya. ako inilatag ko yan. Kasama yan. Nailatag ko yan. Siya bro. Siya maglalatag. Nailatag Ayun, ko na nilatag niya. Doon ka lang magtanong sa nilatag niya. Hindi na niya nilatag. Wala nang maitanong yan. Ganun ba yung rules? Tignan mo Ganun ba Doon yung sa rules? nilatag niya. Doon ka kukuha Wala ng nang tanong sa maitanong nilatag. yan. Wala na. Ang rules ba? Di ba ang rules? Rules daw. Di doon ba sa rules nilatag na niya. dati? Tanong ka Doon kukuha doon ng sa tanong. inilatag. Hindi naman sa inilatag lang Kaya sige, paglaban ko.
Sa second Kalabanin mo yung batch, moderator, sa magdebate kayo. rebuttal, doon muna itanong. I-hold mo lang muna. Ibig Sige, next sabihin, hindi question. niya kayang banggain yun. Hindi niya kayang Tingnan mo, banggain. Hindi niya namaratan Next kayang pa ako. question banggain. kasi hindi niya Objection, Next question moderator. taga Objection ako. Namamaratang pa, tignan mo. Okay, hindi mo Ganun na kayang nga yung tanong banggain. niya, namaratang pa. Eh, naglatag ka nga kanina eh. At taga-kalos, Nagtanong ka nga, moderator hindi decision, pa, Debate hindi kayo mo pa taga-kalos. nilalatag Wala ka eh. ng time. Meron Nagtanong yan eh. ka, di ba? 5, 4, Okay. Nakakatawan. Okay. 2, 1. Ito, Ayan, naubos naglatag tayo. sa kanina. Naubos Sige, tayo. okay. Tawa ko Okay na sa'yo. yan, okay na yan. Okay. Time na, time. Time na Pangalawa, paalala pangalawa. taga-kalos, ano? Okay, Doon sa pangalawa. first stand taga-kalos. Okay. Ang Okay. rules natin, 7. magtatanong ka ayon sa kanyang mga nilatag. Gaya nung sa'yo kanina, no? So, dito sa ikalawang tindig, pwede mo na itanong kahit ano, no? So, dako tayo sa 7 minutes, taga-kalos, Okay. rebuttal stand. Okay. Sige, go ahead. Dito, kitang-kita na. Okay. Okay, ano muna ng oras? Okay, dito kitang-kita na kung paano natatalo si Mario. Unang-una, kanina naglatag ako. Inilatag ko kung papaanong hindi talaga maaaring Diyos si Kristo dahil nga sa 1:17:3. Pero hindi siya doon nagtanong. Kumukuha siya ng tanong sa ibang talata na kahit isang beses hindi pa niya nailalatag dito sa aming pagharap. Pero ngayon, nagtatanong ako doon sa inilatag ko kasi hindi niya naman binabangga, kaya talo na siya eh. Hindi niya naman binabangga yung nilatag ko. Tapos, nagtatanong siya sa hindi ko nilatag. Kaya ipinakikita ni Mario na talunan siya. Tapos, ay syempre, wala tayong magagawa. May moderator tayo. Iginagalang natin ng moderator. Pero, yung inilatag ko, hindi ko maaaring itanong sa kanya. Eh, nailatag ko na yon. Di ba? O anong klaseng debate ito? One-sided. Pero ginagalang natin ng moderator. Pero, ito nakasingit nga yung yung Hebreo 1:8 nga eh. Pinasingit ko alang-alang sa kanya. Kasi siyempre, alam mo, naawa tayo sa mga talunan. Kinahahabagan natin yan. Ngayon, sabi niya, doon, pagpasensyahan niyo ko, ang kabisado ko, yung mga aral na tinanggap ko na nakatanim sa puso ko. Hindi ang mga talata sa Biblia dahil kulang ako dyan sa pagtatanda ng mga talata. Pero yung mga aral na nilalaman ng mga talata, natatandaan ko. Kagaya ng sinabi ni Bro Mario kanina, na tinanong ko nga siya kanina na doon ba, pinatunayan ba na Diyos si Kristo? Doon sa sinabing nakaukol sa Kanya ang lahat ng bagay. Wala namang binabanggit na Diyos si Kristo kaya nakaukol sa Kanya ang lahat ng bagay. Pero ginamit niyang patotoo yun para patunayang Diyos si Kristo, talunan siya ngayon. Dahil sabi si Kristo, ang pangunahin sa lahat ng mga bagay. Birihin mo, si Kristo pangunahin, paano mo tatawaging ang isang bagay Diyos? Pangunahin nga siya roon. Siya ang una sa lahat ng mga bagay. Paano mo tatawaging Diyos yun? Ang Diyos ba may una at huli? Wala. Walang una at huli ang Diyos. Kaya kailanman yung talatang ginamit niya na yon, hindi niya mapatotohanan na si Kristo Diyos doon. Nag-imagine lang siya. Porque sa pamamagitan ni Kristo, nilikha ang lahat ng bagay, inimagine niya, kasi sabi rin doon hindi malilikha ang lahat ng bagay kung wala si Kristo. Pero wala namang binabanggit na Diyos si Kristo ron. Pero, doon sa inilatag ko, maliwanag, tinanggihan niya, tinutulan niya, tinanong ko siya kanina, na si Kristo, kumbaga kung sumasampalataya siya doon sa sinabi ni Kristo na siya ay taong nagsasaysay ng katotohanan, hindi raw siya sampalataya doon kasi ang paniniwala niya kapag si Kristo raw ang magpapatotoo nagsisinungaling si Kristo, ibig sabihin si Kristo may kasinungalingang ginawa. Ano ang tawag mo ron? Patutunayan natin dito, antikristo talaga si Mario. Dahil ang sinabi ni Kristo ron, aking narinig sa Diyos. Yung katotohanan na siya ay tao, kasama yon. Dahil
yung mga narinig niya sa Diyos, hindi yun mga peke. Hindi kasinungalingan yun. At hindi patotoo ng kanyang sarili ng Panginoong Jesucristo yung sinabi niyang narinig niya sa Diyos. Kaya kasama sa katotohanan yun. Ano pa yung kasama sa katotohanan na iniiwasang banggain ni Mario? Ngayong nagko-cross-exama na ako sa kanya. Ano yun? Na ang tanong ko sa kanya, si Kristo ba may ipinakilalang iisang tunay na Diyos? Ayaw niyang banggain. Dahil hindi niya raw nilatag, magtanong daw ako doon sa kanyang nilatag, nailatag ko na yun eh. Hindi mo lang binangga. Pero nung nagtatanong ka, ayaw mo rin banggain. Kaya pinakikita mo na rito, talunan ka at nagsisikap magsinungaling. Nagsisikap ka magsinungaling. Ginamit mo Hebreo 1:8. Papayag ba kayo? Ako, tanong ko lang ito sa inyo bilang kayong mga nakikinig. Papayag ba kayo? Na yung aral ng Panginoong Jesucristo, nasabi ng Panginoong Jesucristo, narinig niya sa Diyos sa 1:8:40. Pasisinungalingan ngayon ng Diyos na sabi niya Hebreo 1:8, kinilala raw na Diyos si Kristo ng Diyos. Papayag ba kayo? Kukontrahin ng Diyos yung katotohanan ng narinig ni Kristo sa Kanya? Siguro naman kung matino kayo, nagre-relihiyon kayo at tunay na Diyos ang hinahanap niyo, hindi kayo basta-basta maniniwala doon. Susuriin niyo kung tama yung pagkakasali ng Hebreo 1:8. Kasi kumontra na doon sa narinig na katotohanan ng Panginoong Jesucristo. Hindi niya rin binangga yung 1:33. Kasi sabi doon, ang sabi doon, ng mga eskriba at parisiyo, nakita nila, totoong nakita nila yung mga mabubuting gawa ng Panginoong Jesucristo. Pero bakit? Sila hindi naniwala o kumilalang Diyos si Kristo samantalang sila ang nakasaksi nun. At ang kumilala pa na Diyos si Kristo sa mga himalang ginawa ng Panginoong Jesucristo, itong panahon nating ito. Bakit? Ito tanong ko. Dahil ba sa iyan ay hindi naman talaga itinuro ng Panginoong Jesucristo o dahil iyan ay nagmula lang talaga sa aral ng Katoliko na inadapt ng iba't ibang relihiyong nagpapakilalang Kristiyano? Maliwanag yan. Hindi iyan galing sa aral ng Panginoong Jesucristo at ng mga apostol. Dahil sa aral ng mga apostol, ang sabi ng mga apostol, sa ganang atin, tunay na Kristiyano, may isang Diyos lang at isang Panginoon. Yan ang tunay na aral. Time. Yan ang libata stand ni Taga Kalos, ano? For the record, Taga Kalos, ano? Ang first stand natin, kukuha ng tanong doon sa nilatag, pero ito yung second stand na ito, pwede magtanong kahit ano. Pero for the record, ano? Apero kasi. Doon sa Affirmative. paglatag na hindi mo nilatag, tinanong ka niya, wait lang, ano? Kapag sinagot mo yung nilatag mo, na sinagot mo yung tanong na hindi mo nilatag, obligado kang sagutin yung kasunod na tanong. So pwede mo itanggi na hindi mo nilatag yung ating rules, ano. Pero ito second stand. Pwedeng magtanong sa hindi nilatag. Ready ka na, Bro Mario? Ready na. 7 minutes. Maglatag ka na, Mario, nang hindi mo inilalatag. Okay. Okay, Sige, ito 7 Nang tanong hindi ko. ko inilalatag, sige. Pwede na magtanong, moderator? Sige, go ahead, Bro Mario. Kahit Okay, hindi ito, ko inilatag. Ito tanong ko. Sabi mo, sa iyong latag, tanggap mo na hindi lahat ng sitas alam mo sa Biblia. Ngayon, tanong ko sa iyo, ikaw may sabi niya, huwag kang magsisinungaling, sabi mo sa latag mo. Tanggap mo na hindi lahat ng sitas alam mo sa Correct, Biblia. At amen. hindi mo lahat alam sa Biblia. Tanong ko sa iyo, dapat ka ba naming paniwalaan dahil umaamin ka na sa latag mo na hindi mo alam ang mga sitas sa Biblia o ang Biblia? Dapat ka ba naming paniwalaan pa? Oo o hindi na? Yes, pero dapat nyo rin suriin. Kasi, hindi lahat kasi ng nakababasa
ay tama ang pagkaunawa. Kasi katotohanan yung binabanggit ko sa inyo. At yung katotohanan ang inilalaban ko sa iyo. Hindi basta Okay, next nabasa question. ang inilalaban Okay, ko next sa iyo, question. kundi Tanong ko sa'yo. katotohanan. Sabi mo kanina sa nilatag mo, sabi mo wag kang magsisinungaling ha. Walang sinabi ang mga apostol na Diyos si Kristo. Yan, wag kang magsisinungaling. Naka-record yan. Tanong ko sa'yo. Sabi dito sa John 20:28, si Thomas ang may sabi. Sinabi niya kay Kristo, Panginoon ko at Diyos ko. Tama ba na may sinabi ang apostol na Diyos si Kristo? Ayon sa binasa kong Biblia, tama ba ito o mali? Categorical. Mali. Wala, hindi pagtawag yon. Hindi pagtawag ni Tomas yon kay Kristo na siya ay Diyos. Kung hindi iyon, pagkapahiya ni Tomas kay Kristo dahil sinabi ni Kristo, ngayong nakita mo ako, sumasampalataya ka. Hindi kasi mangyayari na na naging apostol si Apostol Thomas, ngayon pa lang siya sumampalataya na Diyos si Kristo. Okay, next question. Sabi mo, napahiya si Thomas, kaya niya yun nasabi. Tanong ko sa'yo, saan mababasa na si Thomas napahiya, kaya niya yun nasabi? Meron ka bang mailalabas na sitas? Meron o wala? Categorical, sumagot ka. Meron o wala? Categorical. Categorical daw. Teka, Carlos. Meron o wala muna, tapos paliwanag. Wala kang mababasa na sitas. Ayun! Wala kang mababasa sa sitas, pero doon sa tagpo, makakaunawa ka. Okay. Okay, next question. Makakaunawa ka doon sa Wala, tagpo. nagpapaliwanag pa siya. Okay, Dahil, sige. hindi, nasagot ko na, wala nga eh. Wala nga. Tama Wala nga kang sagot mo, wala. mababasang sitas, pero Amen. doon sa tagpo, sandali, sumasagot pa ako. Pero doon sa tagpo, kailangan maunawaan mo na naging apostol na si Tomas, saka lang siya sumampalataya ng Diyos Kristo. Okay, next Saka lang siya question. sumampalataya ng Diyos Kristo. Tanong, Apostol na siya. okay na. Tahimik na, huwag ka na umiyak. Next question. Kung wala palang mababasa na si Thomas, napahiya lang, kaya niya nasabi yon na Dahil Panginoon ko at apostol Diyos siya, ko, saka pa lang siya naniwala ng ibig Diyos Kristo. sabihin, Pahiya talaga hindi si siya Thomas. nakapahiya. Tanggap mo ba na si Thomas hindi napahiya, kaya niya nasabi yon dahil walang mababasa? Next question. Tanggap mo ba ito o hindi? Categorical. Sagot. Categorical daw. Carlos. Tanggap mo ba o hindi? Nawala ka, Carlos? Nawala ka. Yan, inuubos niya yung oras ko eh. Hindi ko tanggap kasi napahiya nga siya. Napahiya nga siya. Bakit siya napahiya? Sabi ni Kristo kasi absent siya eh. Hindi ko nga tanggap na hiya. Okay, next question. Hindi ko nga tanggap na hindi siya napahiya. Tanong. Kasi nauubos yung oras ko sa pagsagot. Tanong. Kung napahiya hindi ko si Thomas, tanggap, kaya niya pero nasabi 20 doon, seconds. na Panginoon ko at Diyos Hindi ko. ko tanggap na hindi siya At wala kang napahiya. mababasa. Siya. Kung bakit siya Eh, napahiya? tanong. Dahil nga pinatunayan. Nawawala Kung signal napahiya ni si Carlos. Thomas, Nawawala. Sabi niya, pupuin mo ko tingnan. Ay, nung nahipo siya. Okay, Carlos, tanong. Niya, Kung napahiya si Thomas, oh Diyos ko, kaya sabi mo napahiya si Thomas pero wala kang mababasa. Tanong ko sa'yo, gumagawa ka ba ng kwento at nagsisinungaling ka ngayon sa harap naming lahat dahil wala ka naman nababasa? Tama ba ito? O tama, categorical? hindi ako naba... Ay, pakiulit nga yung tanong, pakiulit yung tanong. Dahil nga, sabi mo napahiya lang si Thomas kaya niya nasabi yon. Tanong ko sa'yo, sabi mo walang mababasa na napahiya si Thomas. Ibig sabihin, dinadagdagan mo yung Biblia. Tanong ko sa'yo, tama ba na walang mababasang napahiya si Thomas talaga at isisigaw mo sa buong mundo? Na gumagawa ka ng istorya dahil walang mababasa? Tama ba ito? Tama. Hindi Categorical. ako gumigawa. Categorical. Hindi ako gumagawa. Magulo yung tanong niya. Bro Sentinel, categorical. Tama ba ito o hindi mali? Categorical yung tanong, taga Carlos. Sagot mo na Kaya nga categorical. magulo yung tanong niya. Ano ba talaga tanong niya? Pakiulit daw, pakiulit. Kaya Carlos, narinig mo yung tanong niya? Balik niyo sa 2 minutes para hindi naman siya, hindi maubos oras niya. Ang tinatanong niya, Pakiulit yung tanong niya kasi ang gulo ng tanong niya eh.
Sige, pakiulit Bro Mario. Naguluhan siya sa tanong. Sige, pakiulit. Ang dami kong sasagutin sa tanong niya eh. Nawala ka Bro Mario. Pakiulit yung tanong mo dahil hindi na niya narinig. Naguluhan daw siya. Sige, pakiulit. Kasi kung ang sasagutin ko roon, hindi ko, Nalobat na. Nalobat Ano? yung cellphone. Nalobat yung cellphone ni Bro Mario. Bro Mario. Nawala. Nalobat. Bira. Mm-mm. Nalaglag. Napunta na kami kay Tomas. Na-absent pala si Thomas Tagakalas. Hindi, absent talaga si Tomas. At yung sabi ni Tomas doon, partidahan ko na siya. Siguro naririnig niya. Partidahan ko na siya. Yung sinasabi doon kasi ni Tomas na, Panginoon ko, Diyos ko, pagkapahiya kasi talaga ni Tomas yun. Bakit? Wait lang. Absent nga siya. Nalaglag Bro, si bro, Hindi siya bro, Tagakalas, sumasampalataya babalik daw nung siya. una Wait eh. lang. Wait lang, Babalik daw moderator siya, side. babalik. Kasi nalobat daw siya. Wait lang. I-stop natin minutes, ano. Okay lang marinig kaya niya to, okay lang Tagakalas, marinig niya to. Nagbigyan kita kanina. Pagbigyan din natin siya. Nalobat na yung Oo, cellphone. okay lang. Oo. Bakit ulit? Bro Sentinel, babalik daw Babanggitin sa ko Bro lang to Sentinel. para Sige, for the record, babalik si Bro Mario. Nalobat Sige. Nalobat lang daw. Ito, yung tungkol kasi kay Tomas, di ba ang sabi ng Panginoong Kristo, ngayong nakita mo Tagakalos, ako, huwag mo na ngayon yan, naniniwala ka na Tagakalos. dahil nakita mo Wala ako. yung kausap mo, Tagakalos. Mamaya na. Mamaya mo na Hindi, ikwento, okay lang, wala namang problema. Edi, at least nakapaghanda siya. Ano na? At least nakapaghanda siya. Mamaya ka Ito na, hindi mo nga kasi. maunawaan yung tanong eh. Mamaya ka na magpahayag. Sige. Mamaya mo na Walang ipahayag. problema, Saan ba hindi. kasi si Bro Kasi Tagakalos? kahit naman marinig niya yan, hindi niya kayang banggiin ng katotohanan. Hindi niya pwedeng Saglit lang, balikin. bro. Ay. Bro, taga... Nga siya pero tinuturo mo na nakahiya. Bro Elijah, saglit lang. Mamaya mo na sabihin Hindi na siya harap siya, Tagakalos. Saglit Para- lang. Saan kaya si Tomas Sa nagala-gala kung wala siya nun? Ito kasi sa tagpo na yun. Kaya nga ipapaliwanag ko sa inyo. Hindi nga, wala bro, namang saang problema lugar siya kahit nun? itanong niya sa akin yan. Ito alam niyo sa tagpo na yan, yung sinabi ng Panginoong Kristo, ngayon naniniwala ka na. Hindi ba pagkapahiya yun? Ngayon naniniwala ka na, nakita mo ako. Ngunit mapalad Hindi pagkahiyayo. ang mga ni Tomas na Panginoon ko at Diyos ko. Wala Sinabihan namang siya sinabi ni si Kristo, Kristo, oh, napahiya ka, Tomas. Ipuin mo ako tingnan, isuot mo ang daliri mo sa aking mga kamay. Kinurek siya. Gumagawa ka lang ng gumagawa ka lang Maria, ng Yan yung tagpo. Pagkagulat niya yan eh. Pagkagulat niya yan. Wala nga. Pagkagulat niya nga yan eh. May pre kasamang pagkapahiya yan. 47 Bro Tagakalos, na- paano kaya nagulat si Tomas? Anong reaction niya nun? Oy, Yung di ba mukha hindi niya. siya naniniwala na nabuhay na si Kristo? Hindi, yung mukha Kaya niya, ikaw. sabi ba niya, nye? Ganun. Baka. Depende kung anong... Magbibigay na ng premium si RJ, oh. Actor si RJ. Nye! Ano, itsura niya. Mm. Ay, saan kaya nun? Hindi nga kasi nakita. Comedy. Hindi nga. Comedy ka na. Bro Kasi Mario, akyat. nakita natin. Hindi natin nakita yan. Pero, may pangako ang Panginoon Kristo, may pagkabuhay na magmuli. Kaya, noong kinento sa kanya ng mga apostol na si Kristo na buhay na magmuli, hindi siya sumampalataya. Di nasayang. Kaya, Sino nagsabi na noong sayang? napagtanto niya, na itinuro na pala yun. Bro Tagakalos, Hindi. ganito ba nagulat Kasi- si Tomas? Ganito ba? Mga comment, Ayan, nagagalit. Ganyan ba nagulat? Pwede. Pwede. Pwede pala. Mm. Pwede. Saglit lang daw, magcha-charge lang daw, saglit lang. Kasi, hindi Mainit daw yung pwedeng niya, yung cellphone. sakal
Lang sumataya si Tomas na Diyos siya. Paano nagulat si Kailang apostol na siya. Ganun pala magulat si At namatay na si Kristo. Noon lang ba siya sumampalataya na Diyos si Kristo? Tsaka bro, pinabayaan lang siya nito ni Kristo, no? Hoy, Tomas, May mali ka. taon pa Sinabi si Kristo, no? Hoy, Tomas, blasphemy yan. Tao ako, di ako Diyos. at isang Panginoon. Kasi sabi sa talata, huwag mong babanggitin yung pangalan ng Diyos sa walang dahilan, eh. Pagtuturo apostol Diba sabi ng Putol-putol ka, Biblia, bro, huwag mong taga- gagamitin ang pangalan ng Bro, Diyos taga sa walang Kalos, kapatawaran. mahina Ano sabi ni yun. Tomas? After si RJ, Putol-putol ka, putol-putol. Sabihin Ito, putol-putol ka, parang ginagawa ko sa talata. palataya Ginagawa mo sa talata. Kalos tapi. Yung pagkagulat ba ni Tomas, bro, taga Kalos? Sinita ba siya ni... Oo, May blasphemy ganun yun ba? bro eh. Kasi di ba sabi, wag mong babanggitin yung pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Eh, pag nagulat ka, walang kabuluhan yun. Pag sinabi mo, Diyos ko po, walang kabuluhan yun eh. Paano kaya yun bro? Hindi ba blasphemy yun? hindi nga ganun ang pagkagulat niya eh. May kasamang pagkapahiya. Kaya nga na kung baka papansin niyo yung sinabi ni Kristo, naniniwala ka na. Wala pala sa talata yung napahiya. Di ba? Nasabi ni Kristo eh. Hindi pa siya sasampalataya kung hindi hindi niya pa makita si Kristo. Oo, pero nga bro, ang usapan doon, ba't di siya sinuway Diba? ni Kristo? Uy, Tomas, mali ka, Kaya nga tao ako. pagkapahiya yun. Pero bro, taga-Kalos, Alam kung niyo kung nandun ano ka yun? bro, susuwayin mo si Tomas. Oh, may Taga-Kalos. suntukan sila Bakit ni ko siya Tomas. susuwayin? Kung nandun ka, hindi, Bakit ko susuwayin? Napahiya siya sa akin. Hindi, sabihin mo bro, Kalos eh. Napahiya nga Uy, siya sa Tomas, akin mali eh. ka, yung Panginoon natin, tao lang yan, gaganong ka. Kasama ang mga apostol nun. Yung mga apostol na yun, sumasampalataya na Ba't si nga hindi Kristo na sinaway buhay nila, na bro? magmuli. Bakit nga bro, hindi nila sinuway? Huy, Tomas, Diyos, Paano tao hindi lang yan. sinaway? Hindi nga Oo. sumampalataya si Tomas. Nagbigay nga siya ng mga kondisyon. Anong mga kondisyon niya? Hindi siya sasampalataya kung hindi niya makikita si Kristo. At hindi rin siya sasampalataya kung hindi niya maisusuot ang kanyang daliri sa mga sugat sa kanyang kamay at paa. Bro, ang layo ng sagot mo. Oh, Ang tanong ko lang ngayon, naman, nakita ba't di niya. siya sinuway? Nakita niya ngayon. Nung nakita niyang buhay, tama pala yung sinasabi ng mga apostol na hindi niya sinampalatayanan. Mapapahiya ba siya o hindi siya mapapahiya? Bro, ang tanong ko, bakit di siya sinuway? Ba't napupunta ka sa napapahiya? Malaking sinabi kasalanan yung nga- blasphemy yun eh. Tatawagin mong Diyos yung tao. Bakit